Mga kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Hinihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisabot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera. Nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Paglilingkod sa ating mga kababayan, ilagay natin sa puso. Kapag ginawa natin yan, hindi natin makukuhang magnakaw sa pundo na nararapat ay para sa kanila. Ang mga dapat ibigay para sa kanila na hindi makakapagbigay muli sa atin o makakapagbayad, makakapagbigay ng anuman, ay mas malaking biyaya na magtatanggap natin mula sa taas. Hindi natin ihintay na sila ay makabayad sa atin. Pagkos maibigay natin pa ang nararapat para sa kanila. Huwag na natin sayangin ang pondo na para sa kanila. Ayan mga kababayan, si Dr. George Ignacio, no? Ang dating director or chairman ng Cancer Institute dyan po sa may Philippine General Hospital or PGH. At ngayon po ay nagsalita po siya, muling nagsalita mga kababayan, no? Patungkol nga po dito sa nangyayari sa ating bansa na meron naman palang mga pera ang ating gobyerno pero ay napunta lang sa korupsyon, no? Malaking tulong na sana yon kung napunta dito yan sa healthcare. Ang daming Pilipinong walang pamilya
pambili ng gamot, pero mabalitaan natin na bilyon-bilyon yung mga ninanakaw ng mga politiko at mga kasabwat nila mga opisyalis dyan sa mga departamento ng ating gobyerno. Kaya lumo mga kababayan, ang daming namamatay ng mga Pilipino na wala man lang pambili ng gamot, no, or hindi man lang nakatake ng mga gamot nila dahil wala nga pong pambili. Matatandaan natin mga kababayan na nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay nakatanggap po ang PGH ng 100 million pesos monthly, no, na subsidy. Galing po yun dito po sa PAGCOR, no, sa kita po nila dito sa PAGCOR or Philippine Games and Amusement Corporation. Ito po yung 100 million na binibigay bilang tulong, no, dito sa mga pasyente na pupunta dito sa PGH na walang pambili ng gamot mga kabayan. Kasi bago yan, meron pong nagkwento kasi kay PRRD noon na yung mga doctors dyan sa PGH at mga intern ay nag-ambag-ambag, no, para pambili ng gamot doon sa mga pasyenteng humihingi ng tulong sa kanila. Pero yung kapasidad naman ng mga doktor dyan, mga intern mga kabayan, ay limited lang po. At nung nalaman ni PRRD ay binigyan agad ng 100 million subsidy a month mga kabayan, no. Pero bukod dyan nung 2016, nung pag-upo ni PRRD ay meron po siyang 1 billion na ibinigay naman niya dito sa DSWD, no, sa Department of Social Welfare and Development para po sa libreng gamot, no, ng mga Pilipino mga kababayan. At ngayon ang itong si Dr. George Ignacio ay nagsalita nga na nalaman niya nga itong nakakalula ng korupsyon mga kabayan, na bilyon-bilyon itong nawawalang pera ng Pilipino. Napunta lang doon sa mga magnanakaw, pero dito sa ating healthcare na nakakaawa naman talaga mga kababayan, no. Kung makapunta kayo dito sa PGH lang yan mga kababayan, example lang yan, PGH lang yan, isa lang yan sa mga gobyernong hospital na talagang pinipilahan ng mga pasyente mga kababayan, no. Madaling araw pa lang, gabi pa lang, ang haba na po ng pila dyan mga kababayan. At para po sa aking opinion dito mga kababayan, no, kung hindi lang po ninanakaw ng mga politiko ang pera ng bayan mga kababayan, ay malamang napakaganda ng ating healthcare system dito sa ating bansa, no. Kagaya po dito sa Japan, kung hindi ko nagkakamali, meron po atang 10% na lang yung babayaran ng mga Japanese doon kung ma-hospitalize, no. Dito sa Thailand, 10% din lang yata yung babayaran nila sa kabuuhang gastos, no, nila sa kanilang hospitalization. Sa Singapore, pagkakalam ko parang libre lahat. Kung ikaw po ay Singaporean, libre yung kanilang pagpapagamot doon mga kababayan, no, sa Singapore. At pati na rin dito sa Malaysia yata libre din sila mga kababayan. So napakagandang isipin sana mga kababayan, masarap sa pakiramdam na yung mga Pilipino ay libre na lahat ng gamutan, no. Dahil may budget, may pera ang gobyerno ng Pilipinas na handang tumulong, no, handang magbayad doon sa mga Pilipinong nagkakasakit. Hindi lang po yung mga propaganda ng mga politiko, no, tuwing eleksyon matandaan natin or makikita natin yung mga propaganda nila na universal healthcare. Ngayon sila daw yung gumawa ng batas na yan, pero wala namang silbi mga kabayan yung universal healthcare, no, kasi ang realidad talaga ay wala pa ring pambili ng gamot ang mga Pilipino, kaya namamatay na lang sila. Ang iba nga hindi na pupunta sa ospital dahil wala ng pera mga kabayan, no, walang pamasahe. At kung may pamasahe man, ma-check up sila, wala naman din pangbili ng gamot. Kaya yung siste ay hindi nakakabili ng gamot. Nangihingi sila sa mga doktor dyan mga kababayan, kagaya dito sa PGH. Kaya yun po yung nakakalungkot na realidad mga kababayan. Pati yung PhilHealth na sinasabi nila na malaking tulong, hindi naman totoo mga kababayan, no? Marami pa rin sasalita sa social media na ang laki ng mga bills nila, pero ang binawas ang liit-liit lang na halaga. Kaya nagsasalita sila sa social media dahil sa pagkadismaya, dahil sa ilang taon po silang nagbabayad ng contribution sa PhilHealth, pero ang liit lang naman pala ng kaltas, no, doon sa mga halaga ng binabayar nila sa mga hospital mga kababayan. Pati na rin yung controversial na 60 billion na kinuha ng Marcos administration sa PhilHealth mga kababayan, na sabi ay ibabalik na, pero di ko alam, parang hindi pa yata mga kababayan, no? Parang iba ata yung kanilang pagkukunan or pinagkukunan nila sa 2026 budget yata, yung doon sila kukuha ng budget para pambalik doon sa 60 billion, no? Which is sabi ni Dr. Tony Liacho na hindi pwedeng ganun yung sistema, no? Parang double
double kill yung nangyari, no? Yung kinuha nilang 60 billion, sana yun din yung ibalik nila. Hindi dito sila kukuha sa 2026 na national budget para ipangtapal doon sa kinuha nila. Parang yung 60 daw ay double knockout yung mangyari niyan, mga kababayan. Kaya ito ngayon, yung Supreme Court nga nagsalita, nag-issue na ng statement na kailangan nilang ibalik nga itong 60 billion pesos na kinuha dito sa PhilHealth, mga kababayan. At ito nga po yung pinaggagawa nila sa flood control at kung ano pang proyekto, mga kababayan, no? At nalaman natin ang mga palpak naman pala yung mga flood control, mga ghost projects at mga substandard. At yung malala pa, mga kababayan, ito nga po yung corruption sa flood control ngayon na involved na dito yung mga malaking tao sa ating gobyerno, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa statement ni Dr. George Ignacio, no? Dito sa healthcare system nga ng ating bansang Pilipinas. At sabi pa nga ni Dr. Tony Liachon na itong healthcare system ng Pilipinas natin, ng Pilipinas ay mamatay na, no? Parang malapit na sa ICU na daw, na malapit sa morgue. So yun po yung eksaktong sinabi ni Dr. Tony Liachon, mga kabayan, dahil nga po dito nga sa matinding korupsyon, no, ng ating gobyerno. Kaya please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.